Pinagmamala pa yung Jesus noong October 2003. Hallelujah. Pero alam niyo mga minamahal, bago kami nakakilala, ang aming buhay bilang mag-asawa ng aking beloved wife, napakagulo mga minamahal. Kami po ay kinasal ng year 2000 at alam niyo mga minamahal, sa kaguluhan na ay pamumuhay mga minamahal dahil wala kami sa gawain ng ating pinagmamala pa Jesus. Kami po ay nagkahiwalay ng year 2001 dahil sa gawa ng mga sanlibutan na ito mga minamahal. Pagamat kami ay mayroong isang baby noon na mga minamahal na yan ay 2 years old, kami po ay nagkahiwalay ng aking beloved wife na kami ay namuhay na bilang hiwalay talaga mga minamahal. Ang aking beloved wife patuloy sa kanyang ginagawa na hindi kaya-aya sa ating pinagmamala pa Jesus. Ako naman mga minamahal, ako'y umalis sa aming bahay, ako'y tumira sa malapit sa aking pinapasukan mga minamahal. Na kung saan ng mga panahon na yan, mga minamahal, akala ng aking mga tao noon dahil ako'y namamasukan bilang isang engineering manager sa isang food company sa Valenzuela, mga minamahal, ako ay okay na sa aking pamilya. Pero hindi nila alam mga minamahal, napakagulo ng aking buhay, na kung saan mga minamahal, upang aking maibsan ang aking kalungkutan, aking failure mga minamahal sa aking kasal, sa aking asawa, sa aking sambahayan, tuwing araw ng sweldo mga minamahal, akin pong nilulustay ang aking sweldo kung saan ako pumupunta. Sa mga ginagawa ng mga lalaki, sa mga sanlibutan mga minamahal, ako'y pumupunta kung saan sa bar, sa casino mga minamahal na kung yan mga minamahal, naranasan ko. 2 araw, 2 gabi, hindi ako natutulog, nandyan lang ako mga minamahal, ako'y nagsusugal. Hallelujah. Ako'y naranasan ko mga minamahal, nagpatalo ako, nanalo din ako ng mga 200,000 mga minamahal, pero yung lahat na ubos. Talagang totoo mga minamahal, pag ikaw ay hindi nakakilala sa totoong Diyos, ang buhay ay talagang magulo mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, mga time na yan, pagka ako'y nananalo, okay lang, kung saan ako pupunta, nagliliwaliw mga minamahal, pero pag ako'y natatalo, naiisip ko mga minamahal, magpangmatay na lamang, dahil gano'n ang buhay ko, hindi naging matagumpay. Bagamat ang aking mga loved ones, hindi nila alam yun, akala nila matagumpay ang aking pamumuhay bilang mag-asawa. Pero alam nyo, mga minamahal, napakabuti ng Diyos. Dumating ang pagtawag ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. At isang araw, mga minamahal, yan po ay aking maalala, mga minamahal, noong October 1, mga minamahal, aking beloved wife. That was a day before ng kanyang birthday. Alam nyo, mga minamahal, ang aking beloved wife, yung dating malakas na pangkatawan, yan po ay hindi na halos makagulapay. Hindi na siya makarating sa aming CR na yun, napakalapit lamang sa banyo, siya po ay binubuhat, mga minamahal. Sa madaling salita mga minamahal, ng mga panahon na yan, siya po ilang tanggulay. Dumating ang pagkakataon mga minamahal, ang kanyang mga matalaramang ang kumikilos sa kanyang buong katawan. Siya po ay palipat-lipat sa aming kwarto mga minamahal dahil siya po ay nagkaroon ng nervous breakdown, mga konting tinig, konting sigaw. Siya po ay ninenervyos mga minamahal. Hallelujah. At alam niyo mga minamahal, noong mga panahon na yan mga minamahal, ang aking beloved wife, na ang sabi niya sa kanyang empleyado noon mga minamahal, dahil siya po ay sinisiran, ang sabi niya sa ating kapatiran, sabi niya, dalhin mo ako sa inyong gawain upang aking makilala ang tunay na Diyos na yung sinasabi. Alam niyo mga minamahal, madalit salita, ang aking beloved wife dinala dito sa Amorante Stadium mga minamahal, October 15 ng 2003 mga minamahal, at siya po ay pinagpala, siya ay tumanggap, nagpabautismo sa ating pinakamamahal na Jesus. Siya po ay pinagkaloban ng gradual healing. Bagamat ako ay nagpabautismo noong October 19 ng 2003. Dahil ang sabi nila, tagapin nyo ang ating pinamamalapin sa bautismo sa pangalan ng ating pinamamalapin Jesus, kayo ay pagpapalain. First 3 months namin naglilingkod sa ating pinamamalapin Jesus. May mga times, mga minamahal, na siya ay dinala ko sa isang hospital. At alam nyo mga minamahal, ang sabi ng doktor, espesyalista sa isang hospital dito sa Maynila, nung siya po ay in-examine mga minamahal, sabi sa kanya, alam mo sa karamdaman mo, sa nakikita ko, sabi ng doktor na yan, ako'y nahihiwagaan. Pero isa lang ang pwedeng mangyari sa'yo. Ang suspectya niya mga minamahal, ang mga internal organs ng aking beloved wife ay unti-unting lumiliit. At ang sabi ng doktor, pag yan ay pinabayaan mo, hindi ka nagpa-confine sa hospital, anytime, pwede kang mamatay. Pero alam niyo mga minamahal, napakabuti ng Diyos. Dahil yung mga time na yan, bagamat kami napakabata sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah, kami po ay naniwala sa lahat ng mga turo, sa lahat ng mga patutukod ang aming narinig dito sa Jesus Miracle Crusade ng ating minamahal ginagalang na pastor. Siya isang taong matuwid na siyang pinapakinggan ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Bagamat noon yung mga minamahal, nung kami nasa ospital, i-admit daw ang aking beloved wife. Pero hindi kalooban ng ating pinamamahal na Jesus. Naging kaparaanan yan.
upang kami hindi makapunta sa ospital na yan bagkos ang aking beloved wife. Patuloy na kinabahagan ng ating pinamamalaping Jesus. Patuloy na bibigyan ng pananampalataya. Alam niyo mga minamahal, napakahirap ang aking beloved wife noon ang kanyang naranasan. Hallelujah. Bagamat mga minamahal, kami po ay nanampalataya na ang ating Diyos ay talagang makapangyarihan, mapaghimala. Ang aking beloved wife, unti-unti mga minamahal, siya po ay nangihina mga minamahal, hindi na po siya halos makakain, hindi siya makalakad. At alam niyo mga minamahal, mga patay na yan, ang kanyang nararamdaman. Yung kanyang buong katawan mga minamahal, pamula sa paa hanggang sa ulo, ang sabi niya, yung kanyang lahat ng mga ugat, parang binabatak. Yan ay pinagsisilbing mga minamahal na siya po ay magsuka. Kakain lang siya ng konti mga minamahal. Noong mga time na yan, siya po ay susubo ng kalahating kutsara mga minamahal. Yan di po ay ilalabas. Yan po ay lugaw lang mga minamahal, pero yan po ilalabas niya. Alam niyo mga minamahal, patuloy kaming naging sa ating pinamamalaping Jesus dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kami po ay nagsumikap makasunod sa lahat ng mga palatuntunan sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. 2003 mga minamahal, ang aking beloved wife, yan po ay tinakbo ko sa dako ng Pampanga sa ating pastoral house. Dahil mga panahon na yun, ako po yung nakaranas na mag-alay ng pag-ayuno sa ating pinamamalaping Jesus. Marami akong nakita doon, may mga kapatiran na doon lamang sa pastoral house. Alam nyo, lumalabas sila, pinapagaling ng ating pinamamalaping Jesus. So ang sabi ng aking beloved wife ng 2004, mga minamahal, dinala ko siya doon, magpapasko, magbabagong taon. Ang sabi ko sa kanya, pumunta tayo doon. Bagamat ang aking beloved wife o panahon na yan, ang pagbibiyahe napakahirap sa kanya dahil ang sabi niya, pagka siya natagtag kahit sa sasakyan mga minamahal, yung kanyang puso parang pinipitas, ganun kakirot mga minamahal. Ang aming pagsamba dito sa nagawain sa Amoranto galing sa aming bahay, talagang dumadanas silang sakit ng kanyang puso mga minamahal. Pero noong mga panahon na yun, noong 2004, kami po ay nakarating na maluwalhati mga minamahal sa Pampanga. At alam niyo mga minamahal, alam po hindi na kayo makakabalik sa aming tahanan sa Antipolo mga minamahal dahil sa aking nakikita sa aking beloved wife. Pero alam niyo mga minamahal, ang ating Diyos talagang Diyos na buhay. Sa unang panalangin ng ating minamahal ginagalang na Pastor Will Estrada Almeida, ang aking beloved wife noong papanahon na yan, January 1, kung hindi po ako nagkakamali mga minamahal, 2005, ang ating pinakamamalaping Jesus nangusap sa aking beloved wife, ang sabi niya, anak, kung nasaan ka, ako'y naroroon. At alam niyo mga minamahal, noong mga panahon na yun, sinabi niyo sa akin, sabi ko, uuwi tayo ng Maynila, ating baunin ang pangungusap ng ating pinamamalapang Jesus. Alam niyo mga minamahal, 2005 po yun, na kung saan ang aking beloved wife, talagang kung titingnan na makasanlibutan, hindi na mabubuhay ng ilang buwan pa mga minamahal. Dahil noong mga panahon na yan, dahil sa nararamdaman ng aking beloved wife, maging kanyang mga loved ones, hindi po pwede silang pumunta sa aming bahay. Na dumating din mga minamahal ang aking mga bayaw, amang kamag-anak na aking beloved wife. Nagagalit sila sa akin, bakit hindi ko raw papuntahan ang aking beloved wife? Pero alam niyo mga minamahal, ang sabi ko sa kanila, iisa lang sinasabi ko. Dahil sa aming narinig ng mga patuto dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, ang sabi ko sa aking bayaw, ang aming nakilala na Diyos sa Jesus Miracle Crusade ay totoo. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, ang sabi ko sa kanya, isang araw, makikita mo ang kapatid mo, magaling na, pinagaling ng ating pinakamamalapang Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, 2006, hallelujah, ang katawan ng aking beloved wife, bagamat yan po ay hirap. Pero alam niyo mga minamahal, desire niya na makarating sa iba't ibang mga krusada. Alam niyo, pinagkaloob yan ng ating pinakamamalapang Jesus, nakarating kami saan dito sa Patnang Luzon. At alam niyo, napakabuti ng ating pinakamamalapang Jesus, bagamat gradual healing ang pinagkaloob sa aking beloved wife. Noong 2007, mga minamahal, kami po ay pinagkalooban ng isang muling baby, bagamat ito napakahirap mga minamahal, pero ang sa ating dakilang Diyos, wala pong imposible mga minamahal. Ngayon mga minamahal, yung batang yan ay 5 years old na mga minamahal, pinagpala ng kalakasan ng ating pinakamamalaping Jesus. Hallelujah. At alam niyo mga minamahal, sa bawat pagpapala, may mga pagsubok. Pagkapanganak niya sa aking pangalawang baby, mga minamahal, andyan uli ang pagsubok ng ating pinakamamalaping Jesus, na kung saan ang aking beloved wife, na yung kanyang pagdalo dito sa ng gawain, yan po ay talagang hindi na pintulot ng ating pinamamalapang Jesus. Dahil ng mga panahon na yan mga minamahal, siya po ay hindi makahinga. Pagka natagtag ng konti, siya hindi na makakahinga, ikakamatay niya mga minamahal. Pero alam niyo mga minamahal, ang pag-abuti ng Diyos ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dahil sa panahon na ito mga minamahal, last 2 months ago, ang aking beloved wife, sa taglay-taglay niyang pananampalataya, paniniwala, sa tinuturo ng ating minamahal ginagalang na pastor,
ng ating Diyos ay totoong Diyos na buhay. Unti-unti ang aking beloved wife muli nakakasakay uli ng sasakyan. Siya po ay nakakalabas na uli ng aking bahay. At aking pong isa-summarize mga minamahal, dahil napakabuti ng ating pinamamahal na Panginoon. Napakarami ng mga biyaya, napakarami ng himala ng aming naranasan dito sa Jesus Miracle Crusade, na kung noon ang aking beloved wife, mga minamahal, yung kanyang dinat pasma na sinasabi nila noon, dahil ang kanyang nararamdaman sa kanyang katawan, siya po ay natitilamsikan ng malamig na tubig sa iginaw. Hindi siya pwede mahanginan. Pero alam niyo mga minamahal, ang unang pinagaling ng ating pinamamahal na Panginoon, yung pasma na yan, nawala na yan sa panahon natin mga minamahal. At pangalawa, yung kanyang nervous breakdown mga minamahal, hindi namin namamalayan. Nasabi ng aking beloved wife, yan po inawala. Ibig sabihin mga minamahal, makarinig man siya ng maingay, hindi na po siya nagpapanik mga minamahal. At aking pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus, ang kanyang himala na ginawa sa aming buhay sa una pa lang na paglilingkod namin sa ating pinamamahal na Jesus, yung buhay namin na magulo mga minamahal, kami po ay hiwalay ngayon po mga minamahal. Kami po ay pinagsama ng ating pinakamamahal na Jesus bilang mag-asawa na masaya andyan ang pag-ibig sa bawat isa mga minamahal. At aking pinasasalamatan mga Panginoon, sa mahal na Panginoon, ang kabutihan niyo sa amin. Bagamat may mga karamdaman ng mga pagsubok, pero hindi namin naranasan mga minamahal ang pumunta sa doktor, sa ospital. Bagkus kami naniwala, nanampalataya, kami ay nananalangin sa ating pinakamamahal na Jesus at kami po ay pinagpala. Kaya hanggang dito na lamang at ako'y nagpapabot sa pasasalamat sa ating minamahal ginagalang na pastor, sa kanyang beloved children na kami po inabot ng kanyang panalangin upang aming maranasan ang mga biyayang pagpapala na ito mga minamahal. Kaya ang pinakamataas na pagpupuri, pagpapasalamat at pagluluwalhati ay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah.